Kabanata 2481. Ang mga mata ni Rinold, na may espiritual na enerhiya, ay maaaring tumagos sa portal ng walang kahirap-hirap. Ang tanging pormasyon sa Pearlite Island ay natural na hindi makakaharang sa kanyang matalim na tingin. Sa pamamagitan lamang ng isang sulyap, maaari niyang makilala ang aura sa Dustgone Pill, na nakakagulat na naabot ang antas ng ikapitong baitang na may mataas na ranggo. Matagal nang narinig ni Rinold ang tungkol sa talento ni Severin bilang isang alchemist. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya ang parehong kasiyahan at kaunting pagkagulat nang makita niya ito ng sarili niyang mga mata. Sa ganitong talento, tila ang aming sagradong lupain ng Grundy 1 ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maging pinuno sa gitna ng 9 na dakilang sagradong lupain. Isang oras lamang mula nang umalis si Severin sa bulwagan, at nakagawa na siya ng isang tagumpay sa alchemy. Hindi maisip si Rinold kung gaano kabilis sumulong si Severin sa sandaling pumasok siya sa sagradong lupain. Malawak siyang ngumisi kaya ang ngiti niya ay halos umabot sa kanyang mga tainga. Sa tabi niya, ngumisi din si Oscar at paulit-ulit na tumango. Nang walang pag-aalinlangan, ang talento ni Severin sa alchemy ay masasabing nasa tuktok sa buong South Sky. Noong una siyang pumasok sa sekta ng Grundy 1, siya ay isang ikalimang baitang na alchemist. Ngunit kalaunan, dahil sa ilang mga nakuha na pananaw sa Alchemy Tower, gumawa siya ng kamanghamanghang pag-unlad sa loob lamang ng kalahating taon. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Severin ang kanais-nais na pananaw na hawak ni Rinold tungkol sa kanya sa pangunahing bulwagan ng sekta. Matapos matagumpay na pinuhin ang Dustgone Pill, nakaupo si Severin ng naka-cross-legged sa harap ng Heavenly Furnace sa silid ng pagsasanay. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at mabilis siyang tumayo. Habang nakatingin sa Dustgone Pill na sumasailalim sa binyag ng kulog, pinunasan ni Severin ang pinong mga patak ng pawis sa kanyang noo at nagbuntong hininga. Tulad ng inaasahan sa isang ikapitong baitang na mataas na ranggong alchemical pill. Kahit sa aking kasalukuyang antas ng alchemy, halos mabigo ako. Siya ay isang ikapitong baitang na medium rank na alchemist. Sa usapin ng pagpipino ng ikapitong baitang na alchemical pill, halos kapantay niya ang 6th Mountain Peak Master na si Daniela. Ang tanging pagkakaiba ay nasa kanilang mga pananaw sa alchemy. Sa kabila nito, halos nabigo si Severin sa proseso ng pagpipino ng Dustgone Pill. Ang batch ng mga tabletang iyon ay malamang masira kung hindi niya pinakilos ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya sa kritikal na sandali at pilit na pinatatag ang tableta. Matapos uminom ng 2 tableta upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya, itinaas ni Severin ang kanyang ulo at maingat na inobserbahan ang kalangitan. Sa ilalim ng nakasisindak na pagbibinyag ng kulog sa milya-milyang mahabang madilim na ulap, ang ilang gintong Dustgone na tableta ay unti-unting nagpakita ng masalimuot na mga gintong linya. Lalong tumindi ang kagalakan sa mukha ni Severin nang makita niya iyon. Alam niya na matagumpay ang pagtatangka ng alchemy na ito. Ang mga gintong linyang iyon ay malinaw na pagpapakita ng kakanyahan ng langit at lupa na nakaukit sa ibabaw ng alchemical pill, na ginagawang epektibo ang ikapitong baitang na alchemical pill para sa mga cultivator na Paragon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang madilim na ulap na sumasakop sa kalangitan ay mabilis na nagkalat, at ang mga Dustgone Pills ay dahan-daang nahulog sa mga kamay ni Severin. Sa pamamagitan lamang ng pagdama sa rumaragasang lakas ng gamot at pag-amoy sa halimuyak na nagmumula sa maliliit na tableta, naramdaman ni Severin ang pagluwag ng kanyang bottleneck. Malawak siyang ngumisi. Ngayon ay maaari ko ng opisyal na ituring ang sarili ko bilang isang ikapitong baitang na mataas na ranggo na alchemist. Bukod sa kanya, si Daniela lamang ang may ganitong posisyon sa buong South Sky. Kahit sa Midland, ang isang taong kasing edad ni Severin ay ituturing na isang henyo sa alchemy. Sa hinaharap, kung magkakaroon siya ng sapat na mga pagkakataon upang maabot ang ranggo ng ikawalong baitang na alchemist, ang kanyang katayuan ay maihahambing sa makapangyarihang mga Paragon King. Pagkatapos nito, saan man siya magpunta, tatanggapin siya bilang isang marangal na panauhin ng lahat ng pangunahing kapangyarihan. Tungkol naman sa maalamat na ikasyam na baitang na alchemist, itinuturing silang kapantay ng mga pinakamataas na cultivator sa antas ng Paragon. Gayunpaman,
Nakakalungkot na sa Blue Realm, dahil sa pambihirang kakulangan ng mga halamang ikasyam na baitang, walang sinuman ang nakapag-advance sa ranggo ng ikasyam na baitang na alchemist sa loob ng libu-libong taon. Umiling si Severin at nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Ang pagiging isang ikasyam na baitang na alchemist ay napakalayo pa sa ngayon. Mas mabuting ituon ko muna ang pagsulong ng aking paglilinang, pagkatapos makuha ang mga kayamanan mula sa tuktok na 2 palapag ng Alchemy Tower, at magtungo sa Midland upang galugarin ang mas malawak na mga abot-tanaw. Sa pag-iisip, bumalik si Severin sa silid ng pagsasanay na may mga tableta ng dust gun. Kinuha ni Severin ang enlightenment mat mula sa kanyang storage ring at umupo ng naka-crossleg dito, habang kinukuha ang posisyon ng lotus. Makalipas ang ilang oras, nang ang kanyang espiritual na enerhiya ay muling napunan, ang kanyang sigla ay ganap na bumalik, at naabot niya ang rurok ng kanyang kalagayan, inilagay ni Severin ang dust gun peel sa kanyang bibig. Habang ang tableta ay pumasok sa kanyang lalamunan, agad itong naging purong lakas na panggamot na damaloy sa buong katawan ni Severin. Ang kanyang mga laman, buto, at meridian ay tila nababalot ng isang mainit na bukal, na nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Sa ilalim ng pagtulak ng napakalakas na kapangyarihang panggamot na ito, mabilis na umikot ang kanyang mga teknik sa paglilinang, at unti-unti siyang naglabas ng maliwanag na liwanag sa kalangitan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang espiritual na enerhiya sa buong silid ng pagsasanay ay naging makapal na ambon, siksik at halos hindi mawala. Kasabay nito, isang vortex ng espiritual na enerhiya ang lumitaw sa itaas ng Pearlite Island. Ito ay kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang pangitain na ito ay mabilis na nakakuha ng pansin ng mga alagad sa loob ng sekta ng Grundy 1. Isang espiritual na enerhiya vortex at nagmula ito sa direksyon ng Pearlite Island. Maaari bang muling magtagumpay si Severin? Diyos ko, mahigit 1 buwan pa lamang mula nang bumalik si Severin mula sa Starry Sky Battle Space at muli na naman siyang dumadaan sa isa pang tagumpay. Ang ganitong talento ay tunay na nakakainggit. Wala pa iyon. Narinig ko na nakakuha si Severin ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battle Space. Kahit ang mga matatanda mula sa sagradong lupain ay personal na dumating sa ating sekta ng Grundy 1 upang tulungan siya. Hindi katakataka na nakita ko ang lahat ng mga master ng bundok na nagmamadali sa pangunahing bulwagan nitong mga nakaraang araw. Akala ko magbibigay lamang ng sermon ang pinuno ng sekta. Lumalabas na kahit ang mga matatanda mula sa sagradong lupain ng Midland ay dumating sa ating lugar. Mapahamak, totoo ba ang balitang iyon? Talagang nakuha ni Severin ang walang kamatayang kapalaran. Ang balitang iyon ay nanggaling mismo kay Spencer. Personal siyang nasa Starry Sky Battle Space. Paano yun magiging mali? Ang lahat ng mga alagad mula sa siyam na bundok ng sekta ng Grundy 1 ay labis na nagulat. Sa pagdating ni Rinold, ang mga mausisa ay nalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil bumalik siya kasama sina Oscar at Severin, at sa pamamagitan ng lohikal na paghihinuha, hindi nagtagal bago nalaman ng ilang alagad sa loob ng sekta ang tungkol sa pagkakakuha ni Severin ng walang kamatayang kapalaran. Hindi pa banggitin na ang pangitain ng mga espiritual na liwanag sa itaas ng Pearlite Island at ang paglitaw ng mga celestial na pangyayari ay lalo pang nagpahirap sa mga alagad na pigilan ang kanilang pagkabigla, kaya mabilis na kumalat ang balita. Direkta itong nagdulot ng malaking sensasyon sa buong sekta ng Grundy 1. Samantala, sa loob ng isang kakaibang bahay na gawa sa kahoy sa 6th Mountain. Matapos ang kanyang pag-iisa at makapasok sa circle ng Paragon, tumangala si Celeste sa direksyon ng Pearlite Island. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang napakalaking vortex ng espiritual na enerhiya. Severin, lalo bang lumalawak ang agwat sa pagitan natin? Kakapasok pa lamang niya sa circle ng Paragon ngunit nalaman niya na nakakuha si Severin ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battle Space, at nakamit ang pabor ng mga matatanda ng sagradong lupain ng Midland, at ngayon ay nasa gilid na naman ng isa pang tagumpay. Nanghina si Celeste, hindi niya maiwasang maramdaman na hindi na niya kailanman maaabot si Severin. 2 taon lamang ang nakalipas, siya ay isang henyo sa alchemy ng 6th Mountain habang si Severin ay isang halos hindi kilalang tao sa Sacred Land.
Pagkaraan ng 2 taon, bahagya pa lamang siyang nakapasok sa circle ng Paragon, ngunit nalaman niya mula kay Daniela na nakamit ni Severin ang pabor ng mga matatanda ng sagradong lupain at nakakuha ng walang kamatayang kapalaran. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, naramdaman ni Celeste na parang ang agwat sa pagitan nila ay lumawak ng higit pa kaysa sa maaaring abutin ng daan-daang taon. Sa isang mapait na ngiti at pag-iling ng kanyang ulo, ang mga mata ni Celeste ay nagpakita ng madilim na liwanag. Ang agwat sa pagitan natin ay lalo pang lumalawak at lalo lamang itong lalawak kapag nakarating siya sa sagradong lupain ng Midland. Ang pagitan natin ay magiging parang langit at lupa. Sa loob ng kahanga-hangang palasyo sa Fifth Mountain, si Raymond na nasa pag-iingat ay sensitibong naramdaman ang espiritual na enerhiya na mabilis na nagmamadali patungo sa Pearlite Island. Nadama niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa hangin na umiikot sa itaas ng Pearlite Island. Napangiti si Raymond. Si Severin ay tunay na nararapat tawaging isang prodigy ng langit. Ngayon na nakuha niya ang pabor ng mga matatanda ng sagradong lupain, tiyak na sisikat siya sa hinaharap. Napangiti si Raymond at nakaramdam siya ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng lakas sa kanyang puso. Sa buwan na si Severin ay nasa Starry Sky Battlespace, ibinuhos ni Raymond ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglilinang at kamakailan lamang ay nakapasok sa larangan ng Paragon. Kalaunan ay nalaman niya mula sa ilang mga Peakmaster na nakuha ni Severin ang walang kamatayang kapalaran. Sa una, hindi gaanong nabigla si Raymond nang marinig ang balitang iyon. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga henyo mula sa mga pangunahing sagradong lupain at mga prestihiyosong pamilya ay nasa antas na ng 7 o 8 na Paragon. Paano makikipagkumpetensya si Severin sa kanila? Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ni Severin na makuha ang walang kamatayang kapalaran. Dahil dito, sandaling nakaramdam si Raymond ng inggit. Nang makita muli ang kakaibang pangyayari sa itaas ng Pearlite Island, alam ni Raymond na malapit nang magtagumpay si Severin. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, oras na para magtungo siya sa sagradong lupain ng Midland. Habang iniisip ang patuloy na lumalawak na agwat sa pagitan niya at ni Severin, nahirapan si Raymond na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa isa pang isla sa portal, si Carl na kamakailan lamang bumalik sa isla ay nasa silid ng pagsasanay at pinoproseso ang kanyang mga natamo mula sa Starry Sky Battlespace. Sa sandaling iyon, ang maringal na aura ng mga celestial na pangyayari mula sa direksyon ng Pearlite Island ay tumama kay Carl kaya bigla siyang napatingala. Nakabuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Pearlite Island na naman. Ang paglalakbay sa Starry Sky Battlespace ay lubos na nagpaunawa kay Carl sa agwat sa pagitan niya at ni Severin. Ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng lakas na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla. Napagtanto niya na mula ngayon maaari na lamang niyang hangaan si Severin mula sa malayo. Kahit na may natitirang sama ng loob si Carl sa kanyang puso at sinisisi si Severin sa pagkawala ng kanyang pwesto sa Midland, hindi niya maitatanggi ang naging pagganap ni Severin sa Starry Sky Battlespace. Natalo ni Severin ang prodigy ng Dragon Clan na si Damian at kinuha ang tunay na kakanyahan ng Immortal mula sa kamay ng maraming saintmen at banal na tagapagmana. Inamin ni Carl sa kanyang sarili na hindi niya magagawa ang alinman sa mga nagawang iyon, kahit gaano pa siya ka-proud. Kung tutusin, si Carl ay isang marangal na tao. Nang makita niyang muling nagtagumpay si Severin, hindi na niya kayang magkaroon pa ng pagnanais na makipagkumpetensya. Matapos huminga ng malalim, nagsalita si Carl ng may matibay na pagpapasya. Severin, balang araw susubukan kong makahabol sa iyo. Sa loob ng Pearlite Island, si Severin ay nababalot ng nagliliwanag na liwanag ng langit, hindi alam na ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng malaking sensasyon sa loob ng sekta ng Gronde 1. Matapos lulukan ng Dust Gun Peel, ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya ay lalo pang nagtipon at naging isang napakalawak na gintong karagatan. Sa itaas ng sentro ng enerhiya, ang mga bituin na nabuo sa kanyang mataas na punto ng kalangitan ay sumabog ng walang hanggang kapangyarihan ng kalawakan. Ang tunay na kakanyahan ng Immortal lalo na ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag na napapalibutan ng mga simbolikong pattern at umuusbong na banal na kadena ng panuntunan.
Mabilis na tumaas ang aura ni Severin habang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang naglalagablab na espiritual na kapangyarihan ay dumuloy sa mga meridian ng kanyang katawan at kalaunan ay nagtipon sa kanyang sentro ng enerhiya. Sa bawat pag-ikot nito, lalong lumalakas ang kanyang aura. Pagkalipas ng kalahating araw, naramdaman ni Severin ang hadlang ng bottleneck at biglang naging isang malutong na tunog ang umalangaw sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos noon, isang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa ang sumabog sa kanyang buong katawan. Agad na sumabog ang kanyang aura hanggang sa antas ng 5 paragon. Matapos ang kanyang tagumpay, hindi tumigil si Severin sa paglilinang. Ipinagpatuloy niya ang pagninilay sa mga simbolikong pattern sa tunay na kakanyahan ng immortal sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Tila siya ay pumasok sa isang estado ng kaliwanagan na parabang unti-unti niyang nauunawaan ang ilang malalim na katotohanan. Ang estadong ito ay nagpatuloy sa loob ng 2 buong araw. Sa loob ng silid ng pagsasanay, ang makapal na ambon ay umaangat na parang gumugulong na ulap, mahigpit na nakapalibot kay Severin. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay napakalakas at umabot na sa ganap na antas ng 5 paragon. Sa loob ng 2 araw ng kanyang paglilinang, sunod-sunod niyang nilamon ang maraming dust gun pills. Sa napakalakas at dalisay na kapangyarihang panggamot, mabilis na tumaas ang kanyang paglilinang. Dahil umabot na siya sa ganap na antas ng 5 paragon, muling naramdaman ni Severin ang pagkakaroon ng hadlang ng antas. Bagaman naramdaman niya ang bottleneck, ang mga simbolikong pattern na nagmumula sa tunay na kakanyahan ng immortal sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya ay napakayaman. Kaya hindi niya balak sayangin ang bihirang pagkakataong ito. Huminga siya ng malalim at muling pinuno ng espiritual na enerhiya ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay kinuha niya ang Dragon Tiger Pill na ibinigay ni Rinold. Ang alchemical pill na kulay puting jade ay pumasok sa kanyang bibig at agad na naging naglalagablab na apoy na bumaba sa kanyang tiyan sa pamamagitan ng kanyang lalamunan. Isang napakalakas at dalisay na kapangyarihang panggamot ang biglang sumabog at bumalot sa buong katawan ni Severin, dahilan upang mamaga ang kanyang katawan na parang isang lobo. Napunit ang kanyang mga damit dahil sa nakaumbok niyang mga kalamnan at naging pira-pirasong tela na nakasabit sa kanyang katawan. Ang matibay niyang mga kalamnan ay kumikislap na may kulay tansong ningning at ang kanyang aura ay umiikot sa ibabaw ng kanyang ulo na parang usok. Sa ilalim ng epekto ng napakalakas na kapangyarihang panggamot na ito, ang sentro ng enerhiya ni Severin ay lumawak ng maraming ulit kaysa dati. Ang espiritual na enerhiya sa loob nito ay naging mas dalisay. Ang bawat hibla nito ay parang kasing bigat ng 10,000 libra ng enerhiya ng heptagold, na tila kayang maglipat ng mga bundok. Pinatakbo ni Severin ang kataas-taasang banal na kasulatan at ginamit ang mar-ingel na kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan upang simulan ang pag-atake sa hadlang ng 6 na paragon. Pagkalipas ng 2 araw, kasabay ng isang mababang pagngangalit mula sa silid ng pagsasanay, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa silid at bumaril diretso sa kalangitan. Ang aura ng antas ng 6 na paragon ay parang isang nagliliwanag na araw, at napakalakas na tila kaya nitong punatan ang kalawakan. Hindi mabilang na madilim na ulap ang agad na lumitaw sa itaas ng Pearlite Island sa sandaling mabasag ni Severin ang hadlang at umabot sa antas ng 6 na paragon. Ang mapulang kulog ay umuungal sa loob ng mga ulap na parang galit ang langit. Ang pangyayaring ito ay agad nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng sekta ng Grande Uno. Langit na pagdurusa ba iyon? Diyos ko, bumababa ang langit na pagdurusa. Maaari bang si Severin mula sa Pearlite Island ang nakabasag ng hadlang? May kakaiba, hindi ba ninyo nararamdaman? Ito ang aura ng antas ng 6 na paragon. Talagang nalampasan ni Severin ang 2 antas sa isang pagkakataon. Hindi nakapagtataka na nagalit ang langit at nagdulot ng langit na pagdurusa. Hindi mabilang na mga alagad ang napabulala sa paghanga at inggit. Ang pag-akyat ng 2 antas sa isang pagkakataon ay isang bagay na hindi pa nila kailanman nakita. Sa pangunahing bulwagan sa kabilang panig, si Rinold na nagpapahinga habang umiinom ng tsaa ay naramdaman din ang pagbabago sa direksyon ng Pearlite Island. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa at bigla siyang tumawa ng malakas. Magaling!
Ang pag-akyat ng 2 antas sa isang pagkakataon. Mukhang ang alagad ko ay tunay na pambihira. Hindi mapigilan ni Reynold ang pagtawa. Sa mga araw bago ang pag-akyat ni Severin sa antas ng 5 Paragon at ang kanyang planong pagpunta sa Midland kasama si Reynold, espesyal na nagbigay si Reynold ng Dragon Tiger Pill upang matiyak ang matagumpay na pag-akyat ni Severin. Gayunpaman, ang naging resulta ngayon ay tunay na ikinagulat niya. Direktang umabot si Severin sa antas ng 6 na Paragon at nilampasan ang 2 antas sa isang pagkakataon. Dapat tandaan na ito ay ang Paragon Realm, hindi ang Supreme Saint o Royal Saint Realm. Ang agwat sa pagitan ng bawat kaharian ay parang isang napakalalim na bangin na mahirap tawirin. Sa pambihirang talento ni Severin at matapos niyang umabot sa antas ng 6 na Paragon, marahil ay kayanan niyang makipantay sa sinumang saintman sa sagradong lupain. Paano hindi matutuwa si Reynold? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2485. Nang malaman na si Severin ay talagang umabot na sa antas ng 6 na Paragon, hindi mapigilan ni Reynold ang kanyang pagtawa. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsaa at agad na tumayo, balak na lumipad patungo sa Pearlite Island. Gayunpaman, nang makarating siya sa pasukan ng pangunahing bulwagan, bigla siyang huminto at tumalikod. Umupo siya muli sa kanyang upuan na may ngiti at sinabi na kakabasag pa lamang ni Severin ng kanyang hadlang. Kung magmamadali siya ngayon, baka makaapekto yun sa pagsasaayos ng kanyang mga antas. Kaya mas mabuti pang maghintay muna sandali. Patuloy na lumalalim ang paghanga ni Reynold kay Severin matapos niya itong obserbahan sa loob ng maraming araw. Hindi lamang napakataas ng talento ni Severin, kundi pambihira rin ang kanyang kakayahan sa alchemy at swordsmanship. Ang ganitong uri ng alagad ay madaling makatatayo kahit sa gitna ng mga saintmen ng ibang mga sagradong lupain sa Midland. Para bang masyadong maliit para sa kanyang talento ang manatiling pangunahing alagad lamang sa sekta ng Grundy I. Samantala sa Pearlite Island, ang umiikot na mga pilak na kidlat sa kalangitan ay lalong naging marahas matapos umabot si Severin sa antas ng 6 na Paragon. Sa loob ng malawak na ulap sa kalangitan ay lumitaw ang isang nakakatakot na aura na tila nagdadala ng katapusan ng mundo. Ang buong kalangitan ay nabasag ng mga arko ng pilak na kidlat, at ang kulog na kasing kapal ng mga sinaunang puno ay bumabagsak patungo sa Pearlite Island. Sa loob ng silid ng pagsasanay, agad na naramdaman ni Severin na kakabasag pa lamang sa antas ng 6 na Paragon ang paparating na kulog. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang kanyang mga mata at lumabas mula sa silid, diretso patungo sa kulog. Ang sunod-sunod na pag-akyat ng 2 antas ay naging dahilan upang halos maubos ni Severin ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng daan-daang milya. Maging ang pagbabago ng kulay ng kalangitan at ang galit ng langit ay sanhi ng banal na kadena ng pagkakasunod-sunod sa loob ng tunay na kakanyahan ng immortal. Karaniwan, maliban kung ang pag-akyat ay mula antas ng 9 na Paragon patungo sa Royal Paragon, hindi bumababa ang 27 langit na pagdurusa. Ngunit dahil pinilit ni Severin ang langit at lupa sa pag-akyat ng 2 antas, nagalit ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya natakot at diretsyong umangat sa kalangitan upang harapin ang hamon. Ang kanyang balat na kulay tanso ay kumikislap sa lakas ng buhay, na parang isang nagliliyab na hurno ng langit at lupa, at agad nitong ginawang gumugulong na alon ng init ang hangin sa paligid. Ang bumabagsak na pulang kulog ay malakas na tumama kay Severin, na sumabog sa isang nakabibinging tunog at nagpasiklab ng kidlat sa paligid niya. Matapos umabot sa 6 na Paragon, ang pisikal na katawan ni Severin ay naging napakatibay, na parang isang mataas na uri ng espiritual na kayamanan na halos hindi masira. Ang makalangit na kulog na tumama sa kanya ay parang simpleng pagkamot lamang ng kati. Ni hindi nito nasugatan ang kanyang balat. Matapos sirain ang makalangit na kulog sa isang suntok, nagpakawala si Severin ng isang mahabang sigaw sa kalangitan at direktang sumugod sa madilim na ulap. Haha, iyon lang ba ang kaya mo, dalhin mo pa? Parang naudyukan ng kanyang mga kilos ang mga ulap sa kalangitan at agad itong nag-alboroto sa kulog at kidlat.
Ang nagngangalit na kulog na may dalang nakakatakot na aura ng pagkawasak ay mabangis na bumagsak kay Severn. Si Severn na nasa loob ng mga ulap ay mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang tamaan siya ng mga kulog ng hindi lumalaban. Habang unti-unting namamanhid ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay para siyang naliligo sa mainit na tubig na nakaka-relax at komportable. Nasaksihan ng mga kalapit na alagad sa Pearlite Island ang pangyayaring ito na may malalaking mata at nangangilabot ang kanilang anit habang nakatayo lamang sila sa kanilang kinatatayuan. Ano? Si Severn ay tunay na halimaw. Hindi lamang niya tinatanggap ang langit na kulog na parang wala lang kundi sumugod pa siya diretso sa gitna ng mga ulap ng pagdurusa. Tunay na halimaw. Ang makalangit na kulog na iniiwasan ng iba ay parang laro lamang para kay Severn. Mapahamak. Kailan kaya ako magiging kasing lakas ni Severn? Nagbulungan ang mga nanunood sa labis na paghanga at pagtataka. Karaniwan, ang mga cultivator ng Paragon ay napakaingat kapag nahaharap sa langit na pagdurusa dahil naglalaman ito ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ang galit ng kalangitan. Ngunit pagdating kay Severn, tila parang naglalaro lamang siya tulad ng isang bata. Mag-isa siyang lumipad papunta sa mga ulap ng pagdurusa at hinayaang tamaan siya ng kulog. Paano nga ba mabibigo ang kanyang pisikal na katawan na kayanin iyon? Paano hindi mamamangha ang mga alagad? Sa loob ng mga ulap ng pagdurusa, patuloy na dumadagandong ang kulog sa paligid ni Severn at ang kanyang pisikal na katawan ay lalo pang naging mas nakakatakot sa ilalim ng pagbibinyag ng makalangit na kulog. Ang manipis na dugo at enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay sapat upang mapunit ang kawalan. Ang mga ito ay parang mga nakasalansang bundok at malawak na dagat na may malalim at mabigat na aura. Makalipas ang ilang sandali, nang mapansin ni Severn na humihina na ang epekto ng pagbibinyag ng kulog, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Bahagya siyang ngumiti at biglang sinipsip ang kulog sa kalangitan. Ang kulog sa loob ng buong ulap ng pagdurusa ay agad na kumaluskos na parang mga dahon sa hangin habang mabilis itong damaloy papasok sa kanyang bibig. Ang napakalakas na kapangyarihan ng langit na kulog ay pumasok sa kanyang katawan, na nililinis ang pisikal na anyo ni Severn at pinapadalisay ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Habang pinapatakbo niya ang kataas-taasang banal na kasulatan, ang nakakatakot na mga bagyong ito ay agad na nagbago sa dalisay na kapangyarihan na nagpapalakas sa pisikal na katawan ni Severn. Makalipas ang mahabang sandali, nagpakawala si Severn ng isang malalim na buntong hininga. Sinuri niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan gamit ang kanyang banal na kamalayan at nakita ang gintong liwanag at ang tumataas na pagbabago-bago ng mana sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Ang lakas nito ay halos maihahambing na sa mga antas ng 7 Paragon sa mga sagradong lupain. Lubos itong ikinatuwa ni Severn at bumulong siya sa sarili. Ngayon ay may sapat na akong lakas upang protektahan ang aking sarili kapag pumunta ako sa Midland. Ang kanyang paglilinang sa antas ng 6 na Paragon ay maaaring may kaunting agwat pa rin kumpara sa mga saintmen ng mga sagradong lupain sa Midland. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang kakayahan ni Severn sa pakikipaglaban, tiyak na kaya niyang makipaglaban sa kanila. Hindi tulad noong nasa Starry Sky Battle Space siya kung saan kinailangan pa niyang gamitin ang Royal Paragon Protective Charm upang mapaglabanan ang mga pag-atake ni Drake. Matapos suriin ang kanyang katawan, dahan-dahang bumaba si Severn at bumalik sa Pearlite Island. Ang malakas na kulog mula sa mga umiikot na madilim na ulap ay natural na nakakuha ng pansin ni Dayan at ng iba pa sa Pearlite Island. Nang makita nilang bumababa si Severn, mabilis silang nagtipon. Ang mukha ni Dayan ay puno ng saya. Binabati kita mahal ko. Ang pag-akyat mo ng 2 antas ng sabay ay nagdulot ng malaking usapan sa buong sekta. Masuyong tumingin si Gilda kay Severn at sinabi, "Binabati kita sinta sa pag-abot sa antas ng 6 na Paragon." Sumama rin sa pagbati sina Sheila, Sofia at ang iba pa. "Oo, Severn, nauna ka na sa amin ngayon. Tunay kang halimaw. Nakapag-akyat ka ng 2 antas ng sabay. Samantalang ako ay nahihirapan pa rin sa antas ng 5 Supreme Saint." Mahinang ngumiti si Severn, kumaway ng kamay at sinabi, "Haha, dumating lang ang pagkakataon kaya sinundan ko lang ang agos." Totoo ang sinabi niya.
Halos imposible para sa kanya ang makabasag ng 2 antas ng sabay kung hindi dahil sa Dragon Tiger Pill na ininom niya sa kritikal na sandali at sa tunay na kakanyahan ng Immortal. Nang makita kung gaano kalakas si Severin, tumayo ang dakilang matanda at nagsabi, "Magdaos tayo ng kapistahan upang ipagdiwang ang tagumpay ni Severin." Tumango si Wulrich. "Tama, iyan ay karapat-dapat ipagdiwang. Habang mas lumalakas si Severin mas ipinagmamalaki natin siya." Hindi mapigilan ni Severin nang umiti ng bahagya. Sa huli ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Habang tinitingnan niya ang masasayang mukha ng mga tao sa paligid niya, napaisip siya sa sarili. Siguro hindi na magtatagal at pupunta na rin kaming lahat sa Midland. Isipin na lang natin na ang pagdiriwang na ito sa sekta ng Grundy Uno ay parang huli na. Kinaumagahan, lumabas si Severin mula sa kanyang silid na mukhang sariwa at presko. Sumulyap siya pabalik sa 4 na kababaihang natutulog sa kama at ngumiti. Sa looban, matapos kunin ang mainit na tubig at tuwalya na ibinigay ni Emery, nagsalita si Severin, "Emery, nasa tabi mo na ako ng halos kalahating taon ngayon. May nagawa ka na bang pagunlad sa alchemy, marahil ay umabot ka na sa 7th baitang." Si Emery, na dating kinikilalang pangalawang henyo sa alchemy ng Sixth Mountain at dating karibal ni Severin, ay naging lingkod niya matapos matalo sa isang tunggalian at sumunod sa kanya sa Pearlite Island. Hiniling ni Severin kay Emery na pinuhin ang pang-6 na baitang na alchemical pills para sa kanya sa nakaraang 6 na buwan, na hindi madaling gawain. "Hindi pa, ang 7th baitang na alchemy ay napakahirap para sa akin," sagot ni Emery habang umiiling at inilabas ang kanyang dila sa kahihiyan. Noong una siyang nagpasya na sumama kay Severin sa Pearlite Island, layunin niyang matuto ng alchemy mula sa kanya. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malaking tagumpay, kaya nagsimula siyang magduda sa sarili niyang talento sa alchemy. Sumimangot si Severin sa kanyang sagot. Matapos ang sandaling pag-iisip, kumuha siya ng maliit na flake ng jade mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Emery. "Ito ang aking mga pananaw tungkol sa alchemy. Kunin mo ito, hindi mo na kailangang manatili sa Pearlite Island," sabi ni Severin sa kalmadong tono. Napatingin si Emery sa kanya nang hindi makapaniwala. Para bang naunawaan niya agad kung ano ang ibig sabihin nito, at ang liwanag sa kanyang malalaking mata ay mabilis na nawala. "Sige," mahinang sabi niya habang tinatanggap ang maliit na plaka ng jade. Naiintindihan ni Emery na mula ngayon, siya at si Severin ay mamumuhay na sa 2 magkaibang mundo. Mula nang dumating si Reinhold sa sekta ng Grundy Uno ilang araw na ang nakalipas, nalaman niya mula sa kanyang guro na si Daniela na nakamit ni Severin ang walang kamatayang kapalaran at malapit na siyang pumunta sa Midland. Nang makita ni Severin ang kalungkutang mabilis na lumitaw sa mga mata ni Emery, bahagya siyang ngumiti at nagsabi, "Pag-aralan mo ito ng mabuti at pagnilayan ng malalim. Sa loob ng maliit na plaka ng jade na ito ay hindi lamang ang aking mga pananaw bilang isang 7th baitang na alchemist kundi pati ang karunungan sa alchemy ng mga ninuno ng sekta." Nang marinig kung gaano kahalaga ang plaka ng jade, mahigpit itong hinawakan ni Emery. Nanginginig ang kanyang maselan na mukha sa damdamin. Hindi mabilang na mga kaisipan at emosyon ang pumasok sa kanyang isip, ngunit ng oras na upang magsalita, wala siyang masabi. Nagpanggap siyang kalmado, at naglagay ng matapang na ngiti sa kanyang mukha, at magalang na yumuko kay Severin. Matatag ang kanyang tingin habang sinasabi, "Huwag kang mag-alala, Severin. Kahit na isa lamang akong pang-6 na baitang na mataas na ranggong alchemist ngayon, naniniwala akong mahahabol din kita balang araw." Pagkatapos sabihin iyon, gumawa si Emery ng nakakatawang mukha kay Severin at kinuha ang tansong palanggana bago cool na umalis. Hanggang sa tuluyang mawala si Emery sa paningin, may nagsalita mula sa likod ni Severin na may bahagyang ngiti. "Paano mo nagawang fretuhin ang iyong maliit na lingkod ng ganoon?" Si Diane ay dumating na nakasuot ng puting balabal nang hindi namamalayan ni Severin. Ngumiti siya sa kanya. "Severin, nakita mo ba kung paano biglang nawala ang liwanag sa mga mata ni Emery nang mahulaan niyang pupunta ka sa Midland?" Agad siyang pinutol ni Severin na may banayad ng ngiti. "Diane, walang nangyayari sa pagitan namin ni Emery, kaya huwag kang maghinuha ng ganoon." Umikot ang mga mata ni Diane. Sa loob ng kalahating taong pagsasama nila,
malinaw niyang naramdaman ang pagbabago ng damdamin ni Emery sa kanyang asawa. Mula sa pag-aalinlangan noong una siyang dumating sa Pearlite Island hanggang sa paghanga at pagsamba ngayon, hindi nakaligtas kay Severin ang pagbabago ng kanyang saloobin. Kaya ganoon ang naging reaksyon niya kanina. Nang makita ang kaakit-akit na ekspresyon at pag-ikot ng mga mata ni Diane, lumapit si Severin at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga pwesto para sa paglalakbay sa Midland ay limitado. Bukod sa inyong apat, ang natitirang mga pwesto ay para kina Miles at sa ibang mga Pickmaster. At saka, sapat na para sa akin na kasama ko kayong apat, kaya bakit pa ako magiging interesado sa ibang kababaihan? Kahit na maganda si Emery at kayang makipagsabayan kina Diane at sa iba pa sa hitsura, hindi si Severin ang uri ng lalaking madaling maakit sa ganda lamang. Hindi siya naaakit sa bawat babaeng makita niya. Nasiyahan si Diane sa kanyang sagot. Ipinahinga niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Severin, na naramdaman ang malakas at mainit nitong presensya, at marahang sinabi, nasa iyo ang lahat. Alam kong magiging isang makapangyarihang tao ka sa mundo ng paglilinang. Ang mga malalakas na individual sa mundo ng paglilinang ay palaging mapapalibutan ng magagandang kababaihan, kaya inaasahan ko na hindi ka makaligtaan. Si Severin ay pinainit at hinawakan ng kanyang mga salita. Hinalikan niya ang noo ni Diane at marahang sinabi, ang pagkakaroon niyo na apat ay sapat na para sa akin, mahal ko. Sa hapon, si Severin ay nagpaalam sa kanyang apat na asawa at dumiretso sa Alchemy Tower Plaza. Sa oras na ito, inilaan niyang hamunin ang Alchemy Tower at makuha ang kayamanan sa ika-9 na palapag bago sumunod kay Reinhold sa Midland. Nakuha na niya ang Heavenly Furnace sa ika-8 palapag. Kaya naniniwala si Severin na dapat may isa pang mahalagang kayamanan sa ika-9 na palapag. Nawala sa pag-iisip, nakarating siya sa Alchemy Tower Plaza. Sa sandaling iyon, hindi gaanong maraming mga alagad ang naruroon sa plaza. Pagdating, hindi na nagsayang ng oras si Severin at pumasok agad sa Alchemy Tower. Sa sandaling pumasok siya, naramdaman niyang mabilis na nagbago ang kapaligiran sa paligid niya at natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang espasyo. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na bumalik siya sa ika-8 palapag ng Alchemy Tower, isang lugar na dati na niyang napuntahan. Hayaan na sana sa pagkakataong ito ay maayos kung malimpasan ang mga hamon at makapasok sa ika-9 na palapag, bulong ni Severin sa kanyang sarili. Sa kabila ng pag-angat ng kanyang kakayahan sa alchemy bilang isang ika-7 baitang na mataas na ranggong alchemist, nakaramdam pa rin si Severin ng kaunting kaba. Kilala ng lahat ang hirap ng mga pagsubok sa Alchemy Tower. Umiling si Severin at nagtuon ng pansin habang maingat na sinusuri ang paligid. Sa sandaling iyon ay may malamig na boses na biglang nagsalita. Upang makapag-advance kailangan mong pinuhin ang 2 ika-8 baitang na alchemical na tableta. Sa sandaling matapos ang boses, hindi mabilang na mga liwanag ang lumitaw sa harap ni Severin at maraming malabong imahe ng mga halamang gamot ang lumutang sa kanyang harapan. Nang malaman ang kondisyon upang makapasok sa ika-9 na palapag ng Alchemy Tower, hindi napigilan ni Severin na sumimangot. Ika-8 baitang na alchemical na tableta. Sa palagay ko wala akong ibang pagpipilian kundi subukan ito. Kamakailan lamang siyang naging isang ika-7 baitang na mataas na ranggong alchemist kaya ang pagsubok na pinuhin ang ika-8 baitang na alchemical na tableta ay isang napakahirap na hamon kahit pa ito ay isang simulasyon lamang. Hindi nang ahas si Severin na maging pabaya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at agad na nagsimula. Una niyang pinili ang mga bihirang halamang gamot na angkop sa alchemy at sinimulan ang pagpipino sa mga ito. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa espasyo kasabay ng paglabas ng makapal na itim na usok. Tiningnan ni Severin ang sumabog na kaldero sa harap niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at seryosong damdamin. Ang ika-8 baitang na alchemical na tableta ay talagang napakahirap. Gayunpaman, wala siyang balak sumuko. Nabigo siya ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Tiniis niya ang hindi mabilang na mga pagkabigo at ang kanyang mga mata ay naging pula na parang kuneho. Sa wakas sa isang sandali ng matinding konsentrasyon, ang hindi kilalang kaldero sa harap niya ay malakas na nanginginig at isang walang katapusang pag-unawa at pananaw sa alchemy ang lumitaw sa kanyang isipan.
Sa kanyang harapan biglang sumiklab ang isang napakaliwanag na gintong liwanag at pagkatapos ay muling narinig ang malamig na boses. Ang antas ay nalampasan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, naramdaman ni Severin na binalot siya ng isang hindi nakikitang puwersa at agad siyang inilipat patungo sa ika-9 na palapag ng Alchemy Tower. Ang buong Alchemy Tower ay nagsimulang manginig. Kasabay ng panginginig ay 12 malalakas na tunog ng metal na klang na umalangaw-ngaw sa buong sekta ng Grande 1. Sa malalim na loob ng Sixth Mountain, sa isang kakaibang patio, nakaupo si Celeste ng naka-cross-leg sa harap ng isang kaldero habang nakatuon ng mabuti ang kanyang tingin sa nangyayari sa loob nito. Sa pagkakataong ito kailangan kong mag-advance at maging isang alchemist ng ika-7 baitang. Ang banal na pangunawa ni Celeste ay mahigpit na nakatutok sa mga pagbabago sa loob ng kaldero habang tahimik siyang nagmumuni-muni. Mula nang masaksihan niya ang kababalaghan na dulot ng ika-7 baitang na mataas na ranggong alchemical pill sa itaas ng Pearlite Island ilang araw na ang nakalipas, lubos na niyang napagtanto ang lumalaking agwat sa pagitan niya at ni Severin. Hindi lamang sa paglilinang kundi pati sa alchemy. Maaaring wala siyang parehong antas ng talento sa paglilinang tulad ni Severin ngunit pagdating sa alchemy naniniwala si Celeste na hindi siya mas mahina kaysa rito. Kaya matapos niyang patatagin ang kanyang kamakailang tagumpay sa larangan ng Paragon agad siyang nagsimulang subukang mag-advance upang maging isang ika-7 baitang na alchemist. Habang nakatuon si Celeste sa kaldero sa harap niya biglang may napakaliwanag na ningning na umangat sa kalangitan at ang malawak na lilang ambon ay kumalat na parang isang malaking telon sa ibabaw ng Alchemy Tower sa mahabang sandali. Hindi nagtagal 12 malalakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin na parang kulog na sumasabog sa tainga sa napakalakas na puwersa. Ang malakas na tunog ng kampana na nagmula sa plaza ng Alchemy Tower ay naglabas ng mga alon ng tunog na kumalat sa buong sekta ng Grande 1. Agad na lumaki ang mga mata ni Celeste sa pagkagulat. 12 pagtunog ng Alchemy Tower. Maaari bang may pumasok sa ika-9 na palapag? May pagtatakang nakasulat sa buong mukha niya at hindi na niya pinansin ang kaldero na patuloy na naglalabas ng itim na usok. Tumalon siya mula sa lupa ng mabilis. Sa loob ng sekta ang tanging kayang ihambing sa kanya pagdating sa talento sa alchemy ay si Severin lamang. Ang 12 pagtunog ng Alchemy Tower ay nangangahulugang may pumasok sa ika-9 na palapag at sigurado siyang si Severin iyon. Paano siya hindi mabibigla? Pagkalipas ng ilang segundo nakabawi si Celeste mula sa pagkagulat at lumipad sa hangin na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Mabilis siyang nagtungo sa Alchemy Tower Plaza. Pagdating niya roon nakita niya mula sa malayo ang pagbabago sa itim na monumentong bato sa tabi ng tore kung saan nakaukit ang pangalan ni Severin. Matagal siyang natahimik bago nagbuntong hininga ng mapait. Mas malakas ka kaysa sa akin. Samantala saan man sila naruroon sa sekta ng Grande 1 maririnig ng lahat ang malakas na dagandong. Ang kababalaghang ito ay mabilis na nakakuha ng pansin ng mga alagad ng sekta. Ano ang nangyayari? Parang galing ito sa Alchemy Tower. Maaari bang may panibagong henyo sa alchemy na lumitaw sa sekta? Si Severin iyon. Nakarating na si Severin sa ika-9 na palapag ng Alchemy Tower. Ano? Holy crap! Wala pang 2 buwan mula nang marating ni Severin ang ika-8 antas ng Alchemy Tower at ngayon nalampasan na naman niya ang isa pang antas. Nang malaman na narating ni Severin ang ika-9 na palapag ng Alchemy Tower, ang mga alagad sa paligid ay agad nag-usap-usap at puno ng paghanga. Lalo na ang mga nasa Sixth Mountain na mismong nakakita kay Severin na pumasok sa Alchemy Tower at nakita muli ang kanyang pangalan sa tuktok ng monumento ng Rango sa labas. Ang balitang ito ay hindi lamang nagpasigla sa mga alagad ng sekta kundi naging dahilan din upang ang lahat ng Pickmasters mula sa iba't ibang bundok ay lumipad sa kalangitan at magtungo sa Alchemy Tower. Sa loob ng Alchemy Tower hindi pa rin alam ni Severin na ang kanyang tagumpay sa paglampas sa ika-8 antas ay nagdulot ng malaking sensasyon at pagkabigla sa labas. Matapos malampasan ang kaleidoscopic mirrored na espasyo sa wakas ay nakarating siya sa ika-9 na palapag ng Alchemy Tower. Kabanata 2490. Nag-spark ang kasiyahan sa mga mata ni Severin nang pumasok siya sa ika-9 na palapag. Sa wakas nakarating ako sa ika-9 na palapag. Nagtataka ako kung anong mga kayamanan ang naghihintay sa sahig na ito.
Noong nakaraan sa ikapitong palapag nakuha ni Severin ang mga pananaw ng alchemy ng dating ninuno ng sekta na nakatulong sa kanya ng maayos na mag-advance upang maging isang alchemist ng ikapitong baitang. Sa ikawalong antas nakuha niya ang Heavenly Furnace na maihahambing sa isang piling kalidad na espiritual na kayamanan na may kakayahang madagdagan ang pagiging epektibo ng pagpipino ng tableta sa pamamagitan ng 40% at kahit na pinino ang lahat ng mga bagay sa mundo. Matapos ang pagtitiis ng hindi mabilang na mga paghihirap sa wakas ay naabot ni Severin ang ika-9 na palapag ng Alchemy Tower. Nais na matuklasan ang mga kayamanan na naghihintay sa kanya sa sahig na ito, huminga siya ng malalim at pinigilan ang kaguluhan sa kanyang puso. Maingat niyang pinalawak ang kanyang banal na pandama at nagsimulang maggalugad. Ang ika-9 na sahig ay hindi malawak ngunit ganap na puti. Ang unang bagay na nahuli ang kanyang mata ay isang halamang gamot na lumulutang sa kalagitnaan ng hangin na sumasalamin sa espiritual na ilaw at kahawig ng ginseng. Namangha si Severin nang makilala ang halamang gamot. Hindi ba yun isang lilang ginseng, isang 8 grade na halamang gamot? Ang purple ginseng ay isang 8 grade na halamang gamot, ay nagtataglay ng kamanghamanghang kakayahan upang mapangalagaan ang kaluluwa. Maaari itong magamit sa pagpino ng banal na pagbubukas at paggawa ng Saint Pill at maraming iba pang mga tableta na ginagawang napakahalaga. Hindi inaasahan ni Severin na makahanap ng isang 8 grade na halamang gamot tulad ng lilang ginseng sa loob ng Alchemy Tower. Sa pamamagitan ng kaguluhan na napuno sa kanyang mukha, mabilis niyang inabot upang makuha ang lilang ginseng. Matapos maingat na suriin ito, bulalas ni Severin. Tunay na pinapaborin ako ng kapalaran. Bagaman ang lila na ginseng ay lumilitaw na nasa mabuting kalagayan, na ani ito ng kaunting oras na nagreresulta sa isang bahagyang pagkawala ng kakayahang makapagpapagaling. Sa kabila nito, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Kinuha ni Severin ang isang kahon ng jade na ginawa mula sa white jade mula sa kanyang storage ring at maingat na inilagay ang lilang ginseng sa loob. Matapos makumpleto ang gawaing ito, pinalawak niya ang kanyang banal na pandama at patuloy na ginalugad ang natitirang bahagi ng ika-9 na palapag. Di nagtagal napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa timog silangan na sulok, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang lumulutang. Habang ang kanyang banal na pandama ay lumusot sa lugar, ang kanyang bibig ay bumukas sa pagtataka. Wow! 1000 taon na Time Elixir, Earth Fire Spirit Elixir at Wind Thunder Apricot. Tumayo pa rin sandali si Severin sa paningin sa harap niya. Ang dahilan lahat ng ito ay ika-8 grade herbs. Mahigit sa 1 dosenang 8 grado na halamang gamot ang maayos na nakaayos sa sulok. Paano hindi mamangha si Severin? Ang isa lamang sa mga halamang ito na nakalagay sa labas ay madaling maakit ang pansin ng mga cultivator ng Royal Paragon na mag-spark ng mabangis na kompetisyon at kaguluhan, at gayon pa man ay hindi nila inaasahan na nahulog sa kandungan ni Severin. Matapos ang pagtibok ng kanyang pulso upang kumpirmahin na hindi siya nangangarap, naging nasa sabik si Severin. Mabilis siyang kumilos at hinawakan ang mga halamang gamot. Isang kumpol ng nagniningas na mainit na enerhiya na espiritual na naglalabas ng isang malakas na halimuyak ang lumulutang sa harap ni Severin. Ang kanyang mukha ay kumikinang ng kagalakan nang makita iyon. Ang halamang espiritual ay isang kayamanan sa mga halamang 8 grado na may kakayahang epino, ang Break Saint Peel at ang Royal Paragon Healing Peel. Pagkatapos ay inabot niya at kinuha ang isang hinlalaki na may sukat na apricot na may sparkling wind at thunder aura na may mga arko ng hugis ng kidlat sa ibabaw nito. Bulalas ni Severin ng may kagalakan matapos maingat na sinuri ang apricot. Ang apricot ng Wind Thunder. Ang alamat ay naglalaman nito ang kakanyahan ng hangin at kulog. Pagkatapos ng pagkonsumo, maaari itong mapahusay ang pag-unawa ng isang cultivator sa mga katangian ng hangin at kulog. Kung ginamit sa alchemy, maaari itong epino sa isang ika-8 grade na Thunderwind Peel. Ang Thunderwind Peel ay isang espesyal na alchemical peel. Maaari itong direktang mapahusay ang antas ng paglilinang ng isang cultivator, ngunit maaari nitong magaya ang anyo ng mga mata ng cultivator sa mga mata ng hangin na pinapayagan silang makita sa pamamagitan ng mga ilusyon na tumagos sa espasyo at nagtataglay ng maraming iba pang mga mystical na kakayahan.
Bilang karagdagan ng Thunderwind Peel ay pinakaangkop para sa mga cultivator na naglilinang ng mga diskarte sa kulog dahil maaari nitong linangin ang 5 elemento ng banal na kulog. Matapos makolekta ang apricot ng Wind Thunder, kumalas si Severin sa kanyang kamay, at halos 10 ika-8 grade na halamang gamot ang lumitaw sa harap niya. Sa pagtingin sa mga hindi kapani-paniwalang mahalagang mga halamang ito na madaling magamit sa kanya, ang paghinga ni Severin ay nagsimulang bumilis.